Maing udto Subo, maing udto Pilipinas, kini ang Beyond the Headlines, din itong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan ug pangita og solusyon ang iyong mga problema. Ug labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad adlaw karon nga Miyerkules, September 27, 2023. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe, maayong pagpaniudto kaninyong tanan mga higala. Mildred, arita larga ta sa atong mga hisgutanan karong uto ha, hinaot nga kamuntanan diyan nga kapaniudtonog nangandam na sa inyong paniudto. Live kita karon sa atong Sunstar Cebu Facebook page, atong Super Balita Cebu Facebook page, ingon man sa atong Sunstar Philippines Facebook page. So arita sa unahan, Mildred, dunay mo reklamo nato dinhi sa atong tulumanon, Mildred, kabahin sa iyang motor nga giingong gihimulbulan sa sulod sa impounding area sa Cebu City Transportation Office. Ano man nahitabo, Mildred? Samtang maghuwatan niya, mas may nang siya ang mo narrate ug unsang nahitabo ang pagkuha niya sa iyang motor, na ilisan na kuno ang wala na battery o side mirror. Sus! Nya giilisan pag yun ang cover sa makina. Huy. Murag ka ng, and yet, ang iyang motor is just 5 months old. So atong huwaton ang kining maong kaning nangayo og tabang sa ato ang programa sa Beyond the Headlines kay padung pa man siya murag nani trabaho siguro ning bata. But before that, nakahinumdum mo kagahapon nga atong gistoryahan ning problema sa basura diha sa Gate 3 sa CICC sa Barangay Giso nga atong itong ginganlan nga aduna ba di ay bag-ong dump site ang Mandaue City. Kumusta naman to, Mildred? Karon nagtutod man to, wag exactly nagtutod, pero mura sila nagtutod. Kay niingon na interview na to ang barangay kapitan sa Gizo nga si Barangay Captain Jesus Neri Sr. nga daghan nga mga lugar ang naglabay kuno og basura dinha, na ay nagi kuno yung mga basura gikan sa merkado, na apay sa nearby nga barangay ang kanang Mantuyong. Kay tungod adunay mga bakwit kana manggong CICC na himo mangguna siyang gated evacuation center sa mga taga Mandaue. So mo na siya mas mas safe kay na sila kay gwardyado na sila sulod sa CICC. Ang mga residente man is Mantuyong nasunugan, nasunugan. Ang kanang kasagaran na din nga biktima na sila sa sunog na wa pa sila nabalhin, wa pa relocation site. So mo nang naa sila din karon. And since February pa na, di ba? Ang uban na since last year, since the other year pa. Dugay na, ha? So, mga butante na niya na siya sa barangay CICC. Sityo CICC sa barangay Gizo. Okay, under naman nila, di ba? Yes. So, kana siya, kanang nakita nato sa atong screen, karon kining kadaghan sa basura. Nagreklamo na in town to ang mga nagpuyo. Ang luyuan ni nga maong koral, mo na sila ang sa Gate 3, kato si Ma'am Barbara. Mo tong gated community. So nagpasalamat in town sila, may message na to si Ma'am Barbara. Frank, ipakita to unsa na karong adlaw. Malimpyo man di ay, mahawan man di ay. Nalimpyo, nahurot ang basura gid in town, murag usag ginig biyahe, usag gid sigud to katrakan. So nalimpyo na after ato ni siyang gihisgutan kagahapon ang problema diha sa Gate 3 sa CICC. So dakong pasalamat sa mga silingan ni Ma'am Barbara ug ni Ma'am Barbara nga naaksyonan. Wa ta kahibaw og ang barangay ba or ang Department of General Services. But so kung kinsa man gani ang nilimpyo si Barangay Kapitaneri, daghan kayong salamat kab sa pag-aksyon gyud dayon sa maong reklamo kay taud-taud na sa tunggi antos sa mga residente dihang lugara. Sa Department of General Services, kung kamo ang nag-deploy og garbage truck para sa paglimpyo, salamat sa pag-take og action. Hinaot ang mga residente dinhang lugar magbinantayon nga masita or mabadlong ng mga tao nga manglabay og magbilin og basura dinhang lugar. O hinaot nga magtulto na lang puta nga, di na lang tamang labay og basura diyang dapita. O bisag asa gani, kung mahimo, ilabay na lagi na sa tarong nga labayanan. Pero amo lagi ang problema, kung di masa makolekta, mo sa ni. Labi na og ang atong garbage truck driver og ang kolektor way sweldo, wa gyud ganahan mo kolekta na. Diba? So, kang sir, nagtanaw karon si Sir Rami Perez, katong papa ni
Bibi Ramram, maayong hapon. Maayong udto ni mo diha sa Rami. Kumusta na si Baby Ramram in town? Oy. Okay. Kaning nakita nato no nga ang basura nalimpyuhan sa local government. Hinaot lang sad unta nga kanang magpahibaw man kita, manawag man kita sa mga hingtungdan nga mga government agencies. Pero mas maayo gid unta nga dili nami motawag sa inyo. Mao na. Dili nami manuktok sa inyong mga opisina apan aduna na malimpyo makolekta gid nato in time ang atong garbage. Now for the barangays, mo sad na sila kay sila ang ilang resources, limited naman sa 1 or 2 garbage trucks for for example, sa Barangay Gizo, 10,000 ka mga tao ang naadinha. Duha na ka garbage truck. Duha ka garbage truck nga. Ang problema sa ilang garbage truck kay usay, dili ang duha mag-andar kay either guba or white driver or white collector. So, dili gyud efficient ang garbage collection. Kung pila ra ilang collector, 7 sa ilang team? 7 na sila, di ba? Oo. Bisan pag pila iyahang team, pero kung duha ra gyud imong truck, duha ra gyud imong truck. Ang truck mag-importante, kamo may kargahan nimo. And then, ang ikaduha nga challenge, kay layo ilang labayan. Ato sa Barangay Binaliw, Mountain Barangay sa Cebu City. May unta, inig-abot nimo, ditso lang kagyabo, dili pa man, maglinya pa man. So, taas kay ang oras nga nagahin sa kana diha nga parts. Pag-dump gyud. So muna kita unta magkay limitation man ni sa government, dili man bottomless ang atong resources. So kita dinhi kita sa mga household na agyud tay dakong mabuhat. Kanang pag-segregate, pag-andam ang mga recyclables atong ipuson ug dili nato ipon sa basura kay kung ilabay nato tanan magpundok gina sila. So atong ilahi ang atong mga recyclables, boxes, kanang mga botilya, bottles. Ilahi, dili na nato iipon sa general garbage kay at least dili daghan ang atong ilalabay sa panahon. Dili ba magpundo nga manimaho sad kay gitingubra nato og labay wa sa tay segregation mo na nga kita mismo sa households dako gid ta og mabuhat. Actually, pwede biya ka ng mga malata, Mildred, no? Kung nakay yuta lang diyan. No? Pwede biya na nimo mabutangan lang o ilubong na lang nimo kung dugay gyud maabot ang truck sa basura. Aron di na kayo mapuno atong dump site, number 1. Number 2, di na kayo magperwisyo, magsiginawa, kikibaw, gyud nga lisod kayo ang garbage trucks, no? Ang problema man gud nang maghimo kag imong own nga murag composting is kinahanglan kag murag may dako-dako nga space or kay mo attract man sa guna siya mga organisms. O nya kanang if not properly handled basig mas dako na noon atong problema. So mas may i-properly lang ginatog segregate. Okay, at least na ay proper nga disposal facilities. Okay. Ana siya mga higala na amoy dakong katungdanan. Kita tagsa-tagsa aduna kitay dakong katungdanan pag make sure nga kanang sakto atong paglabay sa basura kay sa panahon manuktok ra gyud na ang basura sa atong mga pultahan. Actually naasay ni padangat og kuan Mildred, no, bahin na maginis basura, no, murag duha na kuno ka semana, duha nga tulo na ka semana why kolekta ang basura dias Camellia Homes sa Lawaan. Naunsa naman ning kuan ang hinaot nga ang basura dito sa Camellia Homes, no, sa Lawaan uno sa Talisay, dugay na sa wa makolekta mga duha na ngadto sa tulo ka semana na ang milabay. So I don't know, wala pa koy nadawat nga tubag nganong nadugay ni ilang pag kolekta sa basura, wala maginiha-niho ning mga basurero nga niagi sa tungod sa mga residente dito sa Camellia apan na hinaot nga maaksyonan na kini sa kagamahanan sa Talisay or ang sa Lawaan uno ba mismo. I am not so sure yet kung kinsay angay manubag anang mga pagkolekta sa basura dias Talisay, no, apan na hinaot nga makolekta na ni sa labing daling panahon. Ang number 1 gyud dayon ana Luigi ang barangay. Ang barangay gyud na mo take og action ang DPS or ang DGS kung guba ang truck sa barangay. Kay mo pahibaw man na sila kay gipangatagan naman ang mga barangay og mga garbage truck sa LGU. Gitagaan sa sila gasoline allocation. At the same time ang nagsweldo sa mga driver ug collectors ang syudad, dili ang barangay. So ang barangay na ang mo take care ana niya. Okay.
Sige, hinaot nga ma-aksyon na kini sa barangay Lawaan, Uno. Si Kapitan Joel Cabo, no, mamaliog lang takap ha dito sa dito sa Camellia nga makolekta na taon ang basura ditong dapita. Okay. Si Sinandulo Reborn Emperador Rituya Jr. Taas-taasan ni mga sirda. Pero asak haan ni ang sakto. Ang CCTO mo ay manubag anak kay sa pag-impound sa mga motor, 2,500 na good ang lukat anak. Plus storage fee pa, nya gihimulbulan pa dyan. Si Ronald Navarro, maunang kusog kaayo na sila mang-impound kay maka-sideline sila anak pangwarta. Fill in the si blanks. Sir Rami ni update mo at today in town kuno sila sa Manila karong October 1. Mamasin ko dito kay dili pa jud paigo ang among kwarta. Okay, sige. Para ni sa katong liver transplant no ni Baby Ramram, so wala pa gyud in town di ay sila naka-raise sa money nga ilang gikinahanglan. Bitaw, no? Sige lang Sir Rami, amo sad ning i-flash og balik ang atong fundraising alang kang Baby Ramram. Sige. Okay, so good job. Saludo kami sa barangay official sa Barangay Giso, gipanguluhan ni Barangay Captain Jesus Neri Sr. O sa DGS, sa Department of General Services, pinanguhan ni Engineer Marivic, naas akong kodigo. Engineer Marivic, dagang salamat kung imo mangganing garbage trucks ang i-deploy sa paglimpyo dito sa Gizo. Yes. Okay. So, wala pa gihapon niabot atong guest, guest. Ato lang siyang watwaton. Luigi, si Councilor Ray Galon. Bago lang siyang tudlo isip traffic czar o gisampulan gyud dayon niya ang SRP. Nakuha niyo siya nag-solve na gyud siya o kaning reflectorized vest makita ninyo sa inyong screen. Dili lang siya chairman sa Committee on Laws, traffic po si Councilor Galon. So, giname siya as chairman sa new Traffic Management Committee. Labi na tungod ining mga issue lagi nga wa pa ni resolbar aning problema sa pag-turnover sa traffic lights. Kining mga pinaka high-tech kuno nga traffic lights sa Cebu City nga daghan ay dili ga function have not yet been fully digitalized and others that malfunction from time to time. Mo ni ang gikan sa Manila, di ba, nga traffic lights? Di ko sure ani ha. The local lawmaker replaces lawyer Rico Cocorejo Ganza, who according to Rama voluntarily left the TMC. Mo ni siya pag murag si Councilor Galon gi musulbad aning problema sa traffic light nga kuan ni siya anticipated nga mo operational by the end of February 2023. Mag-November na, October naman ta. October na lang. Ang kaning bago nga traffic lights, kanang makita nato, kanang naadiha sa kuan good, naadiha sa, nang naay tao nga magdagandagan, yan ay timer. Ang nagunagid na ang Mandawi City. In fairness, awahin na kay ang Cebu City in town, Kalois Diyos. So much for being Singapore-like, no? Yes. This new system is intended to replace katong Sydney Coordinated Adaptive Traffic System or SCATCH, which has been in operation for the past 34 years. Kato pag-operate din ng SCATCH, Mildred, no, mo na siya ang second most modern traffic system in the world. At the time. At that time, pag-install. At that time. That was 34 years ago. Lumangkana. The winning contractors for the 400, kanina yung mga traffic lights, this is 480 million, $500 million ni siya nga traffic light system are Trion Electronic Systems, Manila-based. Amo ni Luigi, Manila-based technology firm o ang Silex Tech CCTV and Smart Surveillance. The city government has not yet assumed control over the management of the traffic lights because the contractors have not completed the project of digitizing all traffic lights in Cebu City. So huli pa na gitong SCATS o ilisdan na ni timer. O dili pa gid siya wa pa gid siya totally na ilisan kay pila raman na ang naay timer. Diri ka sa kaning Pider Rosario na ba ni timer? Na naman na. From gikan sa Land Bank all the way here naman siya timer. But other parts gamay pa ko nakitan gamay ra ko akong gilak. Actually mailahan sa ninyo kay kanang kung nanay mga tuldok-tuldok diya mga LED lights mo na siguro ng modern.
Basta kinay taong magdagandagan. Mo na siya. Mo na siya ang modern. That's the new traffic light. Kay katong Scots, wala man to siya stop red ramang gito. Colors ramang gito siya. Wala man to siya animated nga taw-taw din nga mo symbol that you labang bakag di. So ang city government wala palagi kuno ni assume na si Mayor Rama pagka March ningon siya ilang i-review ang contract sa winning suppliers concerning traffic lights after ni gi-reject sa TMC. This was during the time of Coco Holganza. Attorney Holganza. Rejected the suppliers' claim that their traffic light is the most advanced in the world. Wow. During Holganza's tenure as chairman, the TMC questioned the effectiveness of the new traffic light system, given the increasing number of malfunctioning traffic lights. So, bisag nailis na niya na pa yung mga wala mo function. Ano naka-receive ta og feedback in town sa atong bisita karong adlaw, no? Pasensya na kaayo, sir, dili na madala sa akong oras, daghan ko importante lakaw. Okay. Di wa siya mo ingon nga pwede siyang tawagan. Ato siyang pangutan-on. Pwede ka matawgan lang. Okay. So, padayon ta sa kining pagkatudlo ni Konsehal Ray Gelon isip traffic SAR sa sa Cebu City Government, no? So, si Gelon, mga higala, din siya bag-o no, sa natad sa trapiko din sa siyudad sa Sugbo. Kaya niya itong panahon ni Anhing Mayor Edgardo Labella, siya man sa nangulo sa Cebu City Transportation Office. So, kanang gihuptan karon Mildred ni Raquel Arce. No? So, matod ni Rama, matod ni Mayor Mike Rama, ang pagbiya ni Attorney Coco Holganza gikan sa Traffic Management Committee voluntary di ay. Og nagipasalamatan sab ni Rama ang serbisyo ni Holganza ngadto sa siyudad sa Sugbo. Gikan sa iyang pagka-konsyal ngadto na sa iyang pagka-chairman sa Traffic Management Committee sa siyudad sa Sugbo, no? So mao ni siya mga higala kining tudlo no ni Attorney Ray Gelon, ang konsehal sa Dakbayan sa Sugbo isip pangulo sa Traffic Management Committee. So the full force of the office then was able to hurdle traffic challenges that arose from both local and international events, and consequently was hailed as the best department of the city government. So mo ni katong panahon ni Gelon isip pangulo sa CCTO. Ang atong bisita nga dili makaani sa atong opisina, ato na lang siyang tawgan, ato siyang susihon og unsa man yung hitabuan nga na himulbulan na cannibalize sa muka ni akong lingkuranan higala dagan og iya. Frank, nagtingog na ni siya. Hello? Hello, sir? Hello, sir? Makadungog ka na mo? Okay, so kining lang kay Sir Hadi, may kadungog, Frank. So kining issue nga so kining issue nga katong gisgutan mga higala kabahin ni sa paghimulbol, sa pag-cannibalize, no, sa pagtangtang sa mga parts sa motorsiklo nga gi-impound sulod sa CCTO impounding office, no? Sa SRP man ni Mildred, di ba? Mura. So 5 months old pa ang maong motor. So syempre kay na-violation gidakop gyud na, so gi-impound gyud ang motor, pero ngano man nga na-impound pagka-impound natangtangan ng mulbula man og mga parte noon. Wa gid mi madungog, Frank. So di ta madungog mga higala, no? Doon natin mga teknika nga kakulian ni sa atong pagtawag sa atong complainant, no, nga kabahin sa nahitabo sa motor sulod sa impounding area sa Cebu City Transportation Calling Office. Man, pero may tingog. We cannot hear sa iya. Basig ang atong system diya, Frank. Palihog ta. So, busy. Nadungog na, Frank. Okay. Ito lang balikan og tawag Mildred, no? So, balik ta sa atong mga mensahe din sa atong Facebook. Dahil lang sa pagbadangat sa inyong mga mensahe din sa itong tulumanon sa Beyond the Headlines. Basig nagtuo siya, Mildred, nga lae ba, basig nagtuo siya nga dili pa kita mo inanawag, ana. Anyway, sa katong ni tune in lang, no, ang atong gitawgan karon kanining nagpananangayon nato og tabang, human iyang motor nga gi-impound sa Cebu City Transportation Office kay
gigamit in town di ini sa iyahang bayaw nga wa pay rehistro. Uy. So usa ni siya sa biktima ni siya sa kanang motor nga wa pa naisuhan og rehistro. Mao na. So nadakpan siya sa CCTO. Siyempre, Natural, may rehistro god. So nadakpan. Pagdakop, gi-impound dito sa CCTO area diha sa may SRP. Makita na to. SRP So, man mo na, ni ihang motor in town. Kung unsang pagkaunsaa, pag-claim na niya sa ihang motor, okay, nabayran na ang violation. right, The subscriber cannot be reached. na siya Please ma-reach. try again later. The subscriber cannot So, be wala reached. gyud. So, maglisod, no? Anyway, balik ta, Mildred, no? Arita sa mga complaints, no? Mga comments, no? Sa atong Super Balita Cebu. Si Johnny Deep, way back 2019, yun siya, Mildred, na impound akong motor with mini driving lights, top box, gold rims, Friday. Na impound ako motor, so Monday na nako giato, wa na ko kaila sa akong motor, wa na top box and gold na yantas ang rims. Wala na giilisan tayaon na pod how many driving lights, wala na pod gikawat mga sa mani no, mga diha pa sa SRP ang impounding area, mga tut nga nagbantay diha sila ra mo himulbol ana nga motor nga na impound. Usa pa kuwang pa napansin di ay sa wa pa din napansin sa gobyerno nga usab hasta battery pod sa akong motor nawala pod apil, mga tut nga nagbantay sa impounding area, todo limod mga tut. Okay, so kaning nagbayad man sila og storage. So angay kinsa man ang manubag ani atong untang tawagon si Attorney Hungoy. So ay nato siya og tawag kay mangayo sa taniya og tabang og unsaon man ni siya pag unsa may relief nga makuha sa mga nabiktima or na kuan aning maong problema ha. Si Councilor Galon atong tawagon. So ayan na to. Wa pa ka siya magprograma, Mildred? I don't know. So, mo na siya no kanang in town 2 months pa 2 months old pa iyahang motor, 5 months old pa iyahang motor, ug mo na ni The subscriber cannot be reached. Okay, the subscriber cannot be reached, si Attorney Galon. Oh. I tried calling that number gahapon na wa man di man sa ma-reach pod. Cannot be reached. Unsa man yung 433? Ang kang kuan na lang. Okay, si Attorney Hongoy. We'll try calling Attorney Hongoy. So si Attorney Francesco Hongoy mo ni siya ang kuan. Hello? Hello? Hi, Attorney Hongoy. Mike Udto. Mayuto, ma'am. Yes, si Mildred ni Galarpe o si Luigi Flores diri sa Beyond the Headlines. Attorney Hongoy, mangayo gyud mi og imuhang tabang aning naay nagpanga isag tabang diri namo. Ang iyahang motor gi-impound kay kuan ni siya bag-o pa 5 months old nga motor niya. Wala pay rehistro. Okay. Ang problema kay gigamit ni sa iyahang bayaw so nadakpan. Nadakpan kay Wala rehistro. O gi-impound ni siya dito sa impounding area nato diha sa kanang SRP. 2 months siya dito pagkuha niya sir kay naghimulbulan na kuno ang taon iyahang motor. Wala na'y battery, ang side mirror, ang cover sa makina. So kinsa man ni nga responsibility sir? Ma'am, with that concern, actually, it was 2 days ago nga yaan ang nakuha ang motor, he redeemed it after paying the adjudicated amount for the violation. Kay ni hangyo man na siya diri sa tong office and penalties was subject to adjudication by our department head, si Ma'am Raquel. And then accordingly, minus siya nga the cycle was there. Going back to the issue, we have 24-hour security in the area, ma'am, for other safekeeping, kanang atong gitawag commonly nga impounding. So, we will now ask our security personnel, na to diya, mga security guards ni sila under a private agency. Kay, for the past month,
We have placed all of our vehicles na subject for safekeeping. Diha na gyud sa safekeeping area and pang impounding area. Next to our office kay sa una di pa mo ka location for security purposes nga dali ra sa nila bantayan sa city guards ibutang ginamo sila so will definitely forward this conflict to sa security during the time na siya sa city, and we will now investigate kay I think there are CCTVs in the area. Kita po na to. It will part our investigation. Okay. Attorney, kanang how big is the impounding area? How big? Approximately, ma'am, it's about 1/3 of the block from our ganing sa engineering. We are using it to other side sa amo ang PEW sa ating equipment. Okay. Currently, naaba tay count as o pila pa na ang naa diha sa impounding area? Kay I remember before na atoy murag deadline nga inyong gihatag para pag-claim anang mga na-impound din ha? Yes, ma'am. We have a data for all of the vehicles subject to being, and as for the ang tawag mo gud ato was a proposal from the CCTV to give amnesty for those impounded or sick na mga vehicle na pawagtang na ni sila sa pangkuan ato ang impounding area. It was through also the proposal of our new TMC he introduced the amnesty of finance. So it is still pending. But during that time, I think back in May, that we made an inventory. But every time nakita inventory to the present mga vehicles na gi-safekeep na to. Okay. Attorney, kung pananglitan ba kanang naabatay time frame wherein you only have this number of months to claim your impounded vehicle, then later on i-dispose na siya sa local government unit? Actually, there are ordinances that give us authority to forfeit. For example, parehas bike, I think it is about 6 months to 1 na ma-forfeit na siya of the government. Naasa ng mga ordinances give us limitation. But considering uban man gud di pareha ng mga kanang mga motorcycle during that it is necessity po di taas na kay nang worship pa gina nila. Pero kani siya Attorney Hongoy, unsa may mabuhat, unsa may relief atong mahatag aning kaning nireklamo karon nga nahimulbulan iyang motor. Unsa man atong mahatag, asa man siya moadto, unsa may mahatag nga tabang sa office sa CCTO? Well, we can really give assistance sa iya. Today I am going to security agent with regards to this complaint para ma-address it. At least give us 4 hours, ma'am, para ma-go into detail ang investigation and come up with a conclusion, and we can make it viable to answer further. Okay, kinahanglan ba siya muana sa inyong opisina, Attorney Hongoy, para dili na kinahanglan ang abuan lang siguro mo kuan gani kuan man diri we have complaint letter diri to forma para lang pud makpaan ako isang sige. So kana lang pag fill up lang anang pro forma nga complaint diha sa inyong opisina. Yes, ma'am. Kaya para asisa na ko siya.
there are also like this before. Ay mga nawagtap. And then why we made impounding one para yun matutukan sa mga security guard, special security like less ra ang at tunnel kay time mag-roving sa ato ang security. So before the day comes, I will report to our acting head, and I definitely meet all of the persons ato ang impounding area, including those security from private contractor na to nga agency. Okay. Attorney Hungoy, salamat kayo sa imong pag-take og action right away aning mo ang problema ha kay murag makaguol pod bitaw no nga 5 months old pa iyang motor o nya dili pa gid siya ang nakapadakop sa iyahang motor. So, amo lang ni siyang advisean nga muana sa CCTO office aron makahimo sa iyahang formal nga reklamo, Attorney Hungoy. Yes, ma'am. Okay, sige. Daghang kayong salamat, no, Attorney Ken Francesco Hungoy, no, sa imong oras. Welcome, sir. Okay, sige. Okay, thank you kaayo, Attorney Hungoy. Alright, sige. Welcome, ma'am. Okay. Okay. Murag challenging sad to atong audio gamay ni Attorney Hungoy kaganina pero atong masabtan Luigi nga siya mismo maoy mo tuki aning maong problema iya ning imbestigaron kung aduna bay enough paniningo magid siya nga kulang ilang personnel nga mag-monitor. Bisan nalalim ng mag-roving kanina. Ikaw ra sad siguro bantayan kung tuwa ka spikas iskina makapabor mi diri huwaton lang namo kanon sa kamabalik unsay panguhaon din ha nya ngit-ngit ang lugar walay CCTV for sure ingon siya na ay CCTV ingon siya na ay CCTV so ilahan ning imbestigaron og matrace ni nila kaganina while nagtawag ta ni Attorney Hungoy ni tawag tong ato ang complainant ug ato siyang suwayan og tawag. O hinaot nga ma-actionan sab sa CCTO kung doon kung tinuod magyud gani nga like kanigi pang allege sa atong mga commenters karon dinhi sa Facebook no nga unay-unay ra day inside job ra din ning tanan hinaot nga makit-an gyud kinsa ni sila og ma-penalize. Okay kanang ang pait din ha kung ang gwardiya mismo way labot. Diba? Lain day ang nang himol lain ang nakapahimos katug lang gwardiya. Mao na kay syempre kapoy pod biya na makasabot ta. Sa hanawa man to siya. Ato tong pangitaon kadali ang number ni sa ato ang reklamante aron ni nato masubay gyud. 764 amo ni. Nagipasabot si June Delira dinhi given naman na unsay pasabot aning given sir. Okay. Hello? Sir, may udto, sorry, pagtawag nimo ganina, nanawag pud mi sa CCTO kalabot sa imong problema. Unsa ma'am? Kana sir. Before ka na mo kuanon, taga-economy og klaro nga narrative og unsang hitabua nga ang imong motor na abot sa impounding area. Kanus ay gid ni exactly unsa ni nga date na hitabo? Na-impound ni siya ma'am July 13. Okay. Onya, ang itabuan ni ma'am, kay wala pa man siya ORCR, dili siya makuha. So, gipaabot mo ang ORCR. Nya, ang motor pa, kay 4 months pa siya. Bago pa kayo. Nya, karon naabot ng ORCR. Okay. Nya, gipaabot mo ang kwarta gamay, mga 2 weeks after, gikuha na mo. Ikan sa pag-abot sa kwarta. Then, pagkahuman, pag-adto na mo sa impounding section, wala na battery, wala na side mirror. Nya ang iyang kanang cover sa iyang kuan sa iyang filter makina gilisan ba. Nya bago pa biya kayo motor mo wala biya kay tumukuan. Nabuak lang to siya kay na disgrasya nabangga mo to siya ma'am. Pero ang guba ra gid kuno ato ang telescopic ra kana hiwi ba mao hindi kadagan. Okay. Nya karon
amo unta gusto iuli sa among gikwaan. Kay 2 months pa man to nya, 1 year man to namo. Nya ang binuwan biya ato ma'am 9,000. Nya karon di man mo sugot ang among ulian ma'am nga iuli na mo ngayong ato. Guba wala na isig miro, wala na pabayron pa man ma'am busa ko iuli. Unya ni kantidad mo og 20 plus. Tabla rag mo palit nga pong kag. Oh, maura. No? May pag ako na lang ibayad or ikuha og time motor kasi mo bayad ko og 20 plus. Oh. Oh. Pero kaning motora sir, pagkuha nimo ani brand new no, di ni repossess. Brand new na siya ma'am. Okay. Uy. Bago na siya nga version Click 2023 Okay. 1125i. Kanus ama nimo gikuha dito sa traffic sa impounding area? Kasi ito ba? Ani aging adlaw sa Pizarro. 25 ma'am, mga 25. Atong Lunes. Oo, Lunes. Unya, imong gi-confront ang unsa may inig-adto nimo na aba kay papel or unsa nga mo claim kas imong motor? Oh, naay papel ma'am, namin may incident report kay kinahanglanon man niya. Ikuha mi dito karang gipa-fill up mi niya, nya gipapirmahan dito sa nag-handle sa incident report tong police ba. Okay. Nya after ana nibalik mi dito, nya nanang ORCR, nanang kuan. Oto ni adto mi sa kuan sa Titom sa itong ilang opisina gyud asa ka mo bayad. Kay lahi man ang impounding fiction. Beta, Ug pagkakita nimo sa imong motor, wala na, di-discourage na ko ma'am. Unya, ang motor pa gyud ma'am, duol kayo sa guardhouse, duol sa gwardiya. Ang ilang gingon ma'am nga basin ko nung sa pulis na dito nya kami mismo nakakita nga gikan sa paghitabo nga nabangga na siya, gihatod na diri sa El Corso. Naingon pa sila nga basin dito na kuno na sa police station gihimulbulan. Uy. Oh. Pero sir, kung dito na sa police station, dili bagod na i-turn over nga with na ay klarong documentation nga mao ni ang kahimtang sa motor before gi-turn over dito sa El Corso, El Corso dito sa SRP? Oh ma'am, kay nagkuyog man may ana. Pag kuan na paghatod na dito. Kung okay, go on. Wa ko magdahom nga among kwaon nga ngato na siya. Imbis patong problema, misamot pa yun atong problema. Okay. Apurdoy tagsamot. Sir, klarohon ako ha, pag adto ninyo sa police ana, pagka dakop ana, nya gi-turn over man nga to sa impounding, di ba? Wala pa na mahibulbuli, wala pa na mahilap din sa police. Okay. Wala na siya. Napa na side mirror, napa na battery. Kompleto pa. Kato iyang takob sa filter o makina, limpyo pa kay tanan. Unsa may sulti sa gwardya o mga na-assign dito sa SRP sir pag confront ninyo nganong nainana na imong motor? Ang wala man sila ma'am, dili man sila mo angkon. Pero wasok ko mukuan kay sila mismo ako alang ba, wa ko mamasangin nila. Okay. Ako aba sila naa dito. Sila sa dan dapat manubag ana kay naa man na dito. Okay. Pila gibayaran nimo as storage fee sa imong motor for 2 months nga natanggong ni didto? Actually nabayaran na mo sa dito. Ya, nihangyo mi kay naman pwede mo kuno makahangyo dito. Oo. Nahog siya og 3.6 na lang. Okay. Nya nibayad pa mi sa taxi. Nibayad mi 10,000. Sus. Kay para lang makuha na mo ang motor. Kay di man may makuha, gipa-hold man among motor kay di na mo bayaran ng 10,000, di na mo pwede makuha ang motor. Tepa. Mo may nakabutang sa incident report dito. Mubayad 10,000 atong taxi nga inyong na-aksidentihan. Nabangga. Anong unsa man tong 10,000 kay naunsa man day ang taxi? Ang taxi ma'am na slide bago sa motor nga nakapak sa lawas sa nya dili na maabli ang kuan ba taxi sa driver side. Okay. So nasa gid ay damage ang taxi. So motong gamay na siya ma'am, lumping na siya kay 10,000 naman hindi na ipangayo. Kinsa man sa ni presyo sa Gismil ang taxi driver. Ang owner sa taxi ma'am, owner sa taxi. Okay. Naibong ito sa ako nakita nga gamit sa taxi. Medyo kaingon ko nga dako mo bayaran pero nakasalamat ko nga Gismil na lang. Okay. Oto nga umitambo
Bayran na mo, pinagtuog na lagi may nga, makuha ka ng motor. Nya, kompleto pa, telescopic na may mailit na to. Tapos nga, wala naman tayo battery, wala may kuwas. So di na siya, pagkuha ni mo, di na siya mudagan, kaya may battery. Dili na siya ma-on, ma'am. Sus. Dili na Dili na mo-on. Dili na ma-on. Okay, kailan naman baterya? Wala Sa gi. So, ignition, di ba? asa naman na imong motor karon? Sa nitabo, ma'am, nakuha na ko. Giuli na ko dito sa diyon motor, kay gipa-check pa na ko, or basin katuro ba gikuha. Oh. Or wako kabaw, or katuro ba kay... Giuli ni mo dito sa imong gipalitan. Kay naman siya insurance, ma'am, nga pwede mapaayo, pero ang ang iyahang mga part. Oo. Karon kay pagpresuhan man 20 plus mo. Di mo sila musugot nga iuli. Ngay nga to. Okay, guba di na ba yan mo? Kinahanglan man ipaayo pa siya. Kay og iuli na mo nga to, mukiha man sila nako kun ma'am. Mo na nga ako nangusog ko nga tagibuhat sa nila ba nga murag di maayo gid makasamot problema. Mo na. Kani siya sir kay mo ang magtutud naman sila no nga basig dito na sa police station, pero ni ana si Attorney Hongoy, Kent Francisco Hongoy, kuan na siya murag assistant na siya diha sa Sitom. Muadto ka sa ilahang opisina, naa sila kunoy pro forma dito nga reklamo kay iyahan na ning mo bisita siya ani ugma kay murag ilang investigasyon na aman day ni CCTV sir. Sige mo. Amo lang na sila ato bangon kung unsa man gani ang kuan kay nabsay nakatamog na ko nga pwede ko kapail ko og kaso sa kuan katong na-assign dito sa impounding section. Kay sila may responsable ana. Ilang man trabaho ma'am. So kana siya sir iniguman mo file ka dito sir no. Pahibaw ami og unsay dagan sa imong reklamo basin ato gid ning masubay ug masulbad nato kay I'm sure dili lang ikaw ang adunay na problema. Dili lang jud kayo ma'am. Dili lang kay sa akong na-post sa Facebook ma'am. Makaingon ka nga mo anak na lang sila. Anak magyud na sila. Pero dili lang nato dawaton sir nga ingon anak sila kay mupadayon na. Mao gani Di ka mo reklamo, wa gyud. Ug di nimo na masugdan sir, wa magpadayon gyud na sir. So adto nimo sir adunay full forma dito nga complaint nga kanang papel igo na lang ka mo fill up ingnaon lang nimo nga katuning kang Attorney Hongoy nga gipa-advise nga muana sa CCTO office. Attorney Francisco Hongoy, sir. Attorney Francisco Hongoy. Sulti siya, sir, nga katutong ikaw tong nangayo og tabang diri sa Francisco Hongoy, attorney. Oo. Okay, ma'am. Sige, sir. Salamat kayo ko, ma'am, nga kamo niduol gyud sa kuha ba nga akong concern sa ato ang gobyerno kay murag di gyud maayo ilang pamalakad. Kay dili lang kay ako ang nabiktima ani pero ako lang ang nangusog. Sige sir. Pahibaw ami basin ma-follow up pud namo sir kining imong problema. Sige, thank you kayo ma'am. Okay. Salamat kay sa inyong oras ug maayong hapon. Okay, salamat pud sir sa imong oras. Daghang salamat. Sige. Okay. So mo to mga igala in town kadako niya dieg bago pa iyahang motor. Wa pa niya napahimusli. Bayad siya 10,000 sa taxi. Iyahang nabundulan. Bayad siya og 20,000 na po para sa 3,006 para sa pag-claim sa iyang motor. May gani kay gipahangyo siya from 7,000 to 3,600. Natunga. So paghuman para mabalik og hitsura kung unsa to yang motor, mugasta na po siya laing another 20,000. Pagka apiki kung maghabal-habal driver ka ini wa di ka bawi mga higala. May palagi i-down na lang og laing motor. Post lamang bayad kag 20,000, bayad pa kag 10,000 sa imong nadumbulan. I-down na lang nagbag motor sir kay mangita pa kag parts ana, although kasabot ko nga go niya ikaw magpadayon ka pag bayad ana sir. Naay ng commentary nga ang nag-impound mao ang nanguha ana. Kanang di lang ta
mamasangil sir. Imbestigaron man na ato ng susihon kay aduna man kuno yung CCTV dito. So ato nang makita og kinsa syaro naman sad no og di sila makita sa mga tao nga musud. Ikaw goy nagwardya din na di ka kabantay. So may anak nato sideline siguro na nila. Same one, same sender. Mamaligya og spare parts sa motor. Na. Mo na so Umana ba ta? Wala pa ta ka ano. So inigbalik na to Mildred maghisgot ta ining kabahin sa mga laing reklamo nga ni gipadangat dinhi sa tong tulumanon. So mo standby lang ta alang sa pipila ka pahinumdum. Okay, 12:46 na sa tong tulumanon din sa Beyond the Headlines. Mildred, doon na tayo laing concern, no? Nga gipadangat sa tong tulumanon. Karong adlaw murag adlaw gid ron sa Cebu City Transportation Office. Bitaw. Kay adinay dili pud ni dito sa mga impounding pero dili ni sakyanan ha? Dili ni sakyanan mga tao ni nagpadain tao ni nagpadain tao ni og suwat dinis atong programa. Estudyante ganing ni. Uy. Kanang ni atong September 2023 alas 2 sa hapon gusto lang unta akong mag-rant ba. Kanang manakop diha sa kulon sa Imol kilid nga mga enforcer palihog kog seminar ana nila. Nilabang migikan atbang paingon kilid sa Imol kay ACT man diha sila sa ACT nilabang midugay kay mi nakalabang kay daghang mga tao kasugat og mga estudyante nga mga mag-uyab ug mag-holding hands gud maglakaw. Sumo nang makalangay kay mag-holding hands di labang silang atubangan. Iglabang tapos nakalabang mis kinalasan, sila'y kinalasan, kausa na lang lakang ni red na kuno ni stop lang. Pagtikang nila, stop na. Tapos gidakop dayon mi. Uy. Wala gyud gihatag og consideration ang babae nga ni dakop. Gitikitan mig jaywalking hasta estudyante gidaginot. Maluoy taon mo mga estudyante mi lagyo pamig ulian. Ni ana kuno ang traffic enforcer nga babae nga ni violate daw mi. Asa man taon mi ni violate nga isa na lang kalakang naa na mispikas. So nakalabang na gyud in taon sila wa pa lang sila kaabot sa pikas sa last sa kanang sidewalk. Pikas, tapos bag-o pa lang ni Red, ning nagpuwa. Unsa man ning enforcer diri, oy, mura magwala nakaseminar. Ila pa may gipapirma, gipabutangan og name. Ang isa kay daghan na kaayo, ang isa kay daghan na kaayo og kwarta, halos mapuno ang bag kay daghang gipangdakop. Bisag wala ni violate sa balaod. Mga nawong man kay ni sila kwarta taon. Unta sila man dapat mo serve sa dalan. Sila man unta ang mo guide. Pangwartahon raman sadta. Baong estudyante rata. Tas, sakto rato atong pamliti. Kung uli daghan mi nangadakpan. Usa na pod akong mga classmate na hibong mi. Kadugay na mo naglabang-labang diha. Kay atbang raman among school ang kanang ACT. Nadakpan man hinuom ni bisag wala mi gibuhat sayop. Basahan patag article nga gapataka lang tas di tiwason. Palihog kog usab sa sistema ninyo diha taon kay dagang mga estudyante nga mapiktuhan diha tungod sa dili maayong serbisyo sa mga manakupay. Luoy kaayo, wala mi pamiliti pauli, nangihits na lang mi taon, tarunga sa taon ng inyong mga serbisyo. Okay. Ulaw kay daghang mga students. Naulawan sad sila kay igdakop daghan man makakita. So, mona, I think 50 pesos. 50 pesos pliti na na. Pliti na ba padong dito bali kung adto ka uli sa kanang Bulacau, gitikas Imol aw back and forth na nga pliti. 50 pesos. Wala e-jeep na ha. Modern jeep na. So kana sad siya maybe matubag ni Councilor Ray Gialon, sir. Maybe matanaw na nato sa dinha kanang mga manakupay sa dakpon man gyud. Naa man gyud balaod ang jaywalking.
kita magmatngon sa gyutaan ng jaywalking, di lang sa ta magpataka og labang. Pero kung atong basihan ang kaning kaso sa atong estudyante, nga nakalabang naman gid siya. So, wa man siya mulabang. Wala man siya nilabangan ni stop na or yellow, wala man siya nilabang. Naatla na, Naatla na siya nga usa na lang katikang naapa siya. Grabe. Gabihan na sa Grabe, pagamitan Zanda. og sentido komun. Konsiderasyon, Oh. di ba? Wala may intent to violate ato tungod daghan book magina sa mga tao din ha. Ang manglabang so Labanganan magina. magdinaganay din. Oo na. Aligri sa ni usa na lang katikang moabot na siya Frank niya. Wa gid siya kaabot mayroon siya jaywalking di sa siguro to Dili man na, jaywalking. pwede, kuwan man mura magi-black and white sa niya sa taon sa enforcer ba? The way nga gi-present diri. Sakto yung obserbasyon nga dili walay konsiderasyon so dili ni pag-implementar sa balaod pagpangwarta ni. Pila ba inaaba ni cut or unsa ba kaha ni? When we implement the law, we also have to look at the spirit of the law pod ba? Why do we have these laws in the first place? To prevent accidents. Unya naan naman siya sa tungod sa kuwan. Wa siya ka og sa balita pa ni wa siya ka beat sa deadline. Looy ay, igo na lang kamuti ka nga to speak sa sidewalk, gidakop na noon ka. Ang ato sa ang konsiderasyon siguro sa mga estudyante, aduna ba'y intent ang atong mga traffic enforcers kinahanglan mas kanang wide atong pagsapot sa sitwasyon. Kasabutan nga dakpon pero kung makita nato nga intent gud niya nga mag-jaywalking siya, kana siguro dakpon. Pero kato, process na gud siya nilabang. Wala pa nag-stop. Naatla na siya nga pag-stop. Usa na lang katikang moabot na siya. Di san siguro na siya. Kay baga man ang duot sa mga tao. Kaya Mo nasa to lagi. yung description. Mapayang description. Maglisod taglabang. Kay napay mag-uyab. Magguninitay gis kamot. Magulingan. Muna. Dili ka labang. Ayaw mo na, Frank. Maglakaw gani ang dan mo labang. Ay pagsige holding hands. Kay mag-cause day kag traffic. Human traffic, Frank. Ha? Frank o Hershey. So, na siya mga higala, hinaot ang atong mga sitom nga na-assign diha, atong CCTO personnel nga na-assign diha sa may imol nga, a little bit of consideration sa sitwasyon. Dili lang ta ka ng murag, lupig pa natong naskurti ba nga, kuhan yun, walay, yung mga estudyante ra ba yung taon ni, iya mo ba magbaktas ka pa dung uli, di po lalim, di ba? Seminaron o ka ng kuhan. O if di ka mabayad ng 50, seminar of 4 hours. Di naaman to nga, og di ka kabayad 50, manilig ka. Manilig na lang ko seminar kag 4 hours. Sumula na. Kanang, maybe siguro kanang atong ang sitwasyon ba, let's not be about it. Kay luoy po na itong mga estudyante. Bahala itong dakpon to ninyong mga nanrabaho na. Ito sila kwarta. Mga estudyante in town, ugwa na kwarta, magbaktas na naguliwa na pliti. So, hopefully, ang kita sang mga mugamit sa daan, mo respetar ta may aduna bis kung manaaman uwa nga enforcer nga nagbantay. Kung gina kanang it's kanang small things nga atong buhaton, mahimo gina siyang maayong gawi. Mahabit na nato nga bisag way nagtan-aw mulabang ta sa saktong oras o sa saktong labanganan. And we can teach this to our children. Naatay igong kapasikaran nga makatudlo sa atong bata og sakto. Nao. So, before mahutdan mi oras ni Luigi, aduna tay mga public service announcement. Adunay usa ka American national nga naa na siya sa Davao City. Niyong gid siya, I have a story I would like to share about a very honest worker diha sa Mactan, Cebu International Airport. Kanindot. Kay aduna siya importante nga document folder nga nawa dito sa airport. But kani nga airport worker nga nailhan lang niya sa ngan nga Jeanette managed to locate it for me and hold it for me safely. I think she deserves recognition for her honesty and dedication. Gikan ni David Vander, usa ka American national nga ni Agi. Nigamit sa Mactan, Cebu International Airport. So, Pakpak Jean, no? Pakpak Jeanette. Wa niya nakuha ang family name, pero kabaw nakakinsa ka Jeanette sa Mactan, Cebu International Airport. So, may kang pasidunggan sa imong kamatinud-anon, sa imong honesty. Okay. O kanipod, kani si Kurt Evander Castañares Wizan, nawa sad intaw ning iyahang pitaka nga adunay sud ATM og IDs. Napay kwarta. I'm sure kung nakit-an ni siya Kent, wa na ning kwarta. Pero hangyo ni Kurt, iuli lang ang iyahang ATM og iyang ID kay lisod kaayo mangita og mag-request na sa ka, mag-process na sa ka og bagong IDs. O ATMs. Oo.
Frank, ipakita. Frank, pwede ninyo ma-message, ma-text si Kurt Evander Castañares Huizan kung kamuman gani ang nakakita sa iyang pitaka sa 09949-438-890. Kaluy in town. Sus, kanang pagkuha, no? Ang papablock lang daan sa imong ATM, Mildred, kung hasol ba, ana? Pwede man ang cardless withdrawal, pero wag yun, lisod kistanan. Kanang cardless withdrawal, gisuwayan bitaw na ako na. Kamit ka fingerprint bitaw, kani usa ka bangko bitaw nga mangita og paagi. Sa mangitag paagi nga ini tuplok di mo anang fingerprint scanner, di man mo wal under. Kanang facial recognition, di man sa mo under po. So, wara sad. Kini katong nakasuway ko kay kuan naman OTP pin naman nga imong i-input sa Metrobank. Okay. So dili kayo complicated ilahang system. Nindot noon kanang Metrobank. So okay. Sige na lang. Anyway, Luigi, ang Visayan Electric aduna sila gipahibaw nga ang ilahang call center service kanang hello ng recording. Thank you for calling. Thank you for calling. Will undergo scheduled system maintenance on September 30. Karong Domingo. Domingo, September 13. Domingo ba? Sabado. Kay October 1 is a Sunday. Saturday Sabado, September 30 at 10 p.m. until 3 a.m. on October 1. We will keep you posted for further advice. So, kung aduna kay usually mo tawag man ta sa VECO kung natay manotice nga mga kanang depikto sa mga poste or water power interruptions. So, dili available ang ilang call center service, pwede lang ta mo message sa ilahang Facebook page kay mo respond na sila dito. So, chat support pa naa sa VECO at anang mga orasa. So, actually, kadali naman siya 10 p.m. of Saturday until 3 a.m. of Sunday. So, 5 hours. 5 hours lang. Nalan sila siguro sila i-upgrade sa ilang systems. Okay. Sige, og katong mga may padangat sa ilang mga comments, ilang mga issues. Luigi, si Christopher Angana, grabiha, isa na lang katikang, gi-jaywalking pa, giunsa pagunahuna sa nagdako. Mo lagi nang giingon lagi. Usa na lang katikang, wala lang yun pa sa ilua. Gibabayan pag yun. Pastila, no? Naasiguro count, pareha sa Scots ba? Katong Scots nga traffic light, makita na nimo nga, kung naay certain area, maiyahan ng ma-measure nga kinahanglan na siya mo pa-go or pahundangon na. So, sensitive to siya sa katong... Nato siya sensor. Kani, duda ko, wa kaabot sa sensor mo nang wag idako pong jaywalking. Pero unsa may sensor na, Mildred? Marag heat sensor man siguro, ano? Ni wag yun, mo man sensor ang jaywalking. Pero, mura bag naay sensor ang mga traffic enforcer nga, wa kaabot dakop. Dakop, kwinta dayon. Ang pangutana diya, gitikitan ba ang si Quinta? Mas may na katong mga madakpan og jaywalking, gidakop na malanggid mo, pangayo gyud mo og resibo para sigurado nga adto gina mo sud sa panudlanan sa dakbayan sa Sugbo. Dili sa panudlanan. Padunlo katong bag ingon niya nga puno na kay kwarta. Kana dili sa kaugalingong panudlanan. Adto sa panudlanan sa dakbayan sa Sugbo mga higala. Kana dili na pang snack kay hapon biya na taon basi snack taon na kwal. Saging nga ginanggang. So sa tanan nga mga nitan-aw ug sa tanang mga ni appeal sa among diskusyon, daghang salamat ug ugma na pod. Aduna na po tayo laing mga istoryahan, laing mga problema nga sulbaron dinhi sa Beyond the Headlines. O alang niya itong buot nga mo tanaw pagbalik sa itong episode sa Beyond the Headlines, mamahimo ka mo makabisita sa itong Facebook page, ang Sunstar Cebu Facebook page, ang Super Balita Cebu Facebook page, ingon man ang Sunstar Philippines Facebook page, ug anaasab ta sa YouTube, palihog lang i-search ang Sunstar Web TV. Okay. O katong mga buot maminaw lang, kay aduna ako'y kaila nga kanang inigtan-aw man gud niya sa atong Facebook page, magbaw siya pangita sige siya og scroll. Iyahan na ding na bookmark ang Spotify, so automatic siya inig ka uli niya padung siya biyahe, maiyahan na lang ipaminaw. So adto pangita lang sa Spotify ug sa Apple Podcast ang Beyond the Headlines ug inyong mabati ang among diskusyon karong adlaw. Kung wa mo nakaabot sa among live karon, mapaminaw ra na gihapon ninyo unyang hapon or right after the program.
ug mga isa data dispensa sa mga nananaw gahapon ng kalitang na pound. Oo, tungod sa power interruption din sa barangay San Antonio. So, di lang din San Antonio hasta sa Zapatera po day Mildred naapektahan po atong power interruption kagahapon sa udto. Daghan kaayong ni komentaryo, awa na gipawngan na mo. Gipawngan na mo Sunstar kay sige mo reklamo. Okay ra mi ana basta ang reklamo makasulbad sa inyong mga problema, okay ra. Mangita ra mig paagi nga musiga ra nga among istasyon, among opisina dinhi sa Sunstar Cebu. Okay, magkatong Beyond the Headlines ning adlaw nga Miyerkules, September 27, 2023, dineto iyagyag ug gibisto ang mga abuso. Atong tabangan og pangitag solusyon ang mga problema. Og labaw sa tanan, palanugon ang tingog sa komunidad hangtod ug maapuhon. Ako si Luigi Flores. Ug ako si Mildred Galarpe. Maayong hapon.